So, dahil combination siya ng chicken at ng pork, maglalagay ako ng chicken at pork dito. At syempre, sasamahan ko ng noodles nila. Yan. Sana matapos na yung noodles bago magbukas. Ayun. Nanawa din siya sa akin. Wala na akong hahanapin pa sa isang mami pag ito yung kinain ko with all the things that I combined, yung mga kombinasyon ng mga condiments. For me, it's the perfect way to eat the mami here in Masuki, and I actually applaud them and want to thank them kasi at least nagbibigay sila ng instruction paano mo may enjoy ng 100% yung mami nila. At least binibigyan nila tayo ng tips, ng instruction, ano yung mga dapat mong ilagay para hindi maging flat yung lasa ng mami. So dahil dyan, magwa one last muna ako, bite ng kanilang mami. Dahil meron pa mga paparating. Ang dami kong in-order. Diyos ko, day. Ang diet. Paano na yan? Kuya, ano pa ba yung in-order ko dyan? Itatabi ko muna to. So, meron pa tayong 3 in-order na hinihintay ko. Ang tagal. Excited na akong matikman yung kanilang taipaw, tausa, saka yung siomay nila. Kasi ang perfect combo yan kasama ang ating mga mami. Kaya naman, kanina pa ako nagsasalita, nandito na pala si Kuya. Kuya, halika rito. Bali, ito po yung tausa po. Tausa. Munggo sir. Ito yung munggo pao. Munggo pao. Ito yung medyo manamis-namis. Tamang-tama for dessert. Tapos ito po yung pork siomay po. Pork siomay. Parang ang laki naman. Opo, talagang malaki po siya. Okay. Bali, ito naman po is... Ang laki. At yung isa? Ito naman po yung special asado siya po. Ito yung taipaw. Special asado siopaw. Itong mga to, hindi dapat to nawawala pag kumakain kayo ng mami. Kasi, ayan ang magbibigay ng more fun in eating. Kaya naman, eto muna uli, balikan ko kay beef wonton. Kasama ang siopaw. Pero bago ang lahat, asan si Kuya? Kuya, ito bang special sauce is pwedeng gamitin sa ano? Sa lahat na po siya. Sa lahat na siya. Pwede rin pampaligo? Kala ko naman pwedeng pampaligo. Pampagkain lang siya. Ayan. So, ito ang napakalaking taipaw na special asado siopaw nila na mainit, na medyo napapaso na yung mga daliri ko. Kaya babalik ko na. Gusto ko siyang hatiin at lagyan ng asado sauce, kaya lang medyo mainit pa. Kaya magsimula tayo sa kanilang pork siomay na medyo naliliitan pa ako. Wala bang kasing laki ito ng buko, Kuya? Yung gusto ko yung masusulasok ako sa laki. Ganon. Yan. Mukhang isang siomay pa lang, busog ka na. So, dahan-dahan sa pagkain kasi baka mabulunan ka. Katulad ko ngayon, wala akong tubig. Kuya, baka naman pwedeng humingi ng tubig? Kasi baka masira ang kinabukasan ko pagka kumain ako nitong napakalaking siomay at walang tubig. Tapos wala akong mainom. Maraming salamat. Ayan. Bubuksan ko muna para ready na ako. Ay, lagyan natin ng toyo. Tinanong ko sila kung meron silang chili sauce. Sabi nila wala. Ang nila is hot sauce lang talaga. So, lagay natin ang hot sauce. And to give you more information, never silang nagkaroon ng chili sauce. Hot sauce lang talaga. Kasi ito nga yung pinaka-original na condiment nila ever since. So, hindi sila nagbago. Ayaw pa rin nilang mag-chili sauce. Pero I think naman, okay lang kasi may kalamansi, may toyo. So sa tingin nyo ba kaya kong gawin itong ganito? Hindi, tutusukin mo yan. Dahil hindi mo yung mabubuhat, ang laki oh. Ang sarap. Ay, hindi ko pa nga natitikman, sumasarap na ako. Tikman muna natin. Tama ang hinala ko. Masarap nga.
Kaya lang, gusto ko siyang basain ng soy sauce para mas saucy. And as I've said, pag inubos ko siya, for sure mabubusog na ako. Kaya kagat-kagat muna dahil meron pang nagmamalaking siopaw dito na taypaw ang tawag. At balikan natin syempre ang ating mami. Sarap. Sige. Okay na ako dito sa ating taypaw. Buksan natin siya. Umaaso-aso pa. Look at that. O, diba? Takot ko lang kainin. Dahil mainit. Pero, lalagyan na natin siya ng asado sauce. Ito rin yung special sauce kanina, no, na nilagay natin sa mami. So, pang all around na siya, pero bawal pong ipaligo dahil sauce siya, ha? Hindi siya... Kasi pagkain lang po siya pwede. Ayan. Nako. Alam mo yung lasa ng siopaw na to, ito yung lasa na ibinabalik ako sa pagkabata ko. Drama. Nung time na nagpapasalubong yung tatay ko sa amin ng siopaw, ganyan. Ganito yung lasa. Ibig sabihin, talagang hindi nagbago yung authenticity ng flavors nila. Meron pa siyang itlog na maalat sa loob. Sarap. Nananakam na ba kayo? Kung nananakam na kayo, pumunta na kayo dito sa Masuki dahil dito nyo lang matitikman itong mga sarap na nararanasan ko ngayon. At syempre, hindi ko pwedeng ubusin. Ang laki. Kasi meron pang isang mami doon na naghihintay. Bakit nga ba ako kumain dito na nag-iisa? Hindi po masama ang ugali ko. At may mga kaibigan po ako. Pero, syempre gusto natin tikman lahat ng kanilang bestsellers para maipakita ko sa inyo yung kung gaano kasarap ang kanilang mga pagkain dito. Nasimula pa noong 1930s. Can you imagine, mag-100 years old na sila? 4 years na lang. Hinto ko muna yung pagkain, but I promise you, hindi masasayang tong mga in-order ko. Definitely, I will take this home and pagsasalu-saluhan namin tong buong pamilya. Dahil pag dinire-diretso ko ang pagkain, mabubusog na ako at wala nang paglalagyan ng ating tausa, which is ang kanilang munggo pao. Ayun ang ating simple dessert of the day. Alam mo, paano malalaman na masarap ang mami? Yung pag tumatagaktak na yung pawis mo sa habang kumakain ito. Yung malapit ka ng manlimahid. Dahil sa sarap ng mami na kinakain mo. Ngayon, tikman na natin ang tausa. Ang kanilang munggo pao. Ayan. Pakita natin ang loob. Ayan, ako parang ube pala ang loob. O, di ba? Babalik ko na. Tapos kakagat tayo. Ito yung perfect way to end all these meals. Ang daming meals. All this meal. Dahil kung sa siopaw ka nagsimula, ay sa mami pala ako nagsimula.
Pero, this is that kind of siopaw that will definitely end your meal nicely kasi hindi siya mabigat, hindi siya ganun katamis, pero alam mong manamis-namis lang, tamang-tama lang sa panlasa. At yung bun, katulad ng taipaw, very airy, and very light. Kaya, hindi siya mahirap kainin, hindi mahirap nguyain, dire-diretso. Ayan. So dahil dyan, pwede ko nang ipabalo to lahat para naman meron pa akong maiuwi at maiulam. Ay mali, makain maya-maya pagka nagutom na naman ako sa dami nito. Kuya! Siyempre, hindi ko na kayang ubusin to. Pwede bang pakibalot po lahat? Ayan. So, pinabalot ko naman na, pabalot na natin lahat. Huwag mo na lang isama yung mga napiga ng kalamansi, ha? Thank you. So, syempre, hindi ko na sa inyo ipapakita yung pagbabayad ko ng bill. Pero masasabi ko lang sa inyo, ang Masuki ay isa sa mga establishments na dapat hindi nyo pinapalagpas pagka dumadalaw kayo dito sa Binondo at pagka nagpo-food crawl kayo. Dahil isa sila sa mga natatag noong unang panahon pa ng 1930s, pre-war. So, hanggang ngayon, nandito pa rin sila, nagsiserve pa rin sila ng authentic mami para sa ating mga Pinoy. Hindi lang para sa ating mga Pinoy kasi may mga turista rin dito, mga nagpupunta, may mga nagtutour din dito at merong nag-explain din sa kanila kung paano kainin yung tamang pagkain ng mami. So, talagang isa siyang tourist destination maliban sa isang old restaurant. Kaya naman, I'm sure babalik-balikan ko to kasama ang aking family and friends. And I hope na kayo rin tikman nyo ang Masuki. So, this is Ben and hanggang sa susunod nating episode ng Tara, food trip tayo! Kuya, asa na yung pinabalot ko? Ang tagal-tagal!